When I was interviewed ng DZBB ni Joel and Weng, nasabi ko doon na meron multiple winners sa PCSO. I don't know kung yan ay 4, 5, or 6-digit games, and you will explain to us what games are those. But when you were interviewed by GMA7, unang hirit ni Arnold Clavio, sinabi niyo po, sir, Mr. Robles, na hindi sila winners kundi sila ay claimants. Can you define to us the difference between winners and claimants, sir? Your Honor, we are definitely that they're definitely claimants, and of course in the interpretation of the law, they're also winners because mirror instrument po ito. Wala pong information ng ticket, so whoever is the holder of that instrument, of that ticket, can claim. Ang sinasabi ko, they are not necessarily the winners, although legally, yes, but in reality po, as practiced over the years, including before me, since nga bearer instrument to, at una-una, hindi naman dito yung jackpot, kasi po ang tinatanong sa amin, could there be multiple winners of jackpot? No? So sinabi namin, hindi. Not in our experience. Wala pa po kaming nakikita na isang winner na nanalo ng 20 jackpots. Wala po sa record namin. In fact, we have searched and searched. Kung meron pong jackpot na nanalo ng kahit nga po isang tao na dalawa in 1 month. No? So ang sinabi ko, the bearer of the ticket can claim the prize. And yes, we can sa entry namin talagang ilalagay mo yung winner. Pero in reality, hindi po lahat ganun. Especially mga tier prices po. Yung low tier prices, yung mga 2D, 3D, 4D, 6D. Yan po. Tsaka ibang consolation prices. Yan po, that was what I meant since bearer instrument yun. As a matter of practice po, yung mga nandoon po sa malalayong lugar, siyempre yung iba, walang ID, mamamasahe pa sila. Yung po, that was what I meant, that the claimant is not necessarily the winner, although we have to put them as winner. Can you be specific, sir? Not necessarily the winner? Opo. And the claimant? Who are they? Who are these people? Katulad po nung nakita namin, Sir, ano be po siya? specific na lang po, sir. So if they're not winners, not necessarily winners, they're claimants, who are they? Ano sila? Anong personality nila? Sila ng holder ng ticket. Presume po sila, since sabi ko nga, this is a bearer instrument, presume po sila to be the winner. Kasi yun lang naman pong ilalagay doon. Wala naman po Presume to be the winner, or ako na lang po, I'll fill in the blanks. Are you talking about ito yung mga nagpapare-discount? Hindi ko po masabi yan kasi it's a transaction between them eh. Hindi ko po masabi yan kung nagpapare-discount sila. Ayan lang po ang may naririnig. Pero personally, hindi ko po alam yan. Kasi alam nyo, it's being done every day po yan eh. Yung lalo na sa mga low tier, 2D, 3D. Madalas po yan na pinapaabunuhan na lang nila sa sa ahente nila. Most likely po yan mga ahente or lotto outlet po yan, most likely. So sa next hearing, gusto ko po ipatawag COMSEC through the PCSO cooperation the following names. Nituda Antonieta, and then Rayal Jim J. Sualio, 10 lamang po ito, and Lahara Rolando. Why? Isa sa kanila halimbawa, noong July, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times nanalo ng 225,000 pesos. August, 9 times nanalo ng 225,000 pesos. September, 2 times nanalo ng 225,000, tig to 225,000 pesos. October, 1, 2, 3, 4, 4 times nanalo ng tig 225,000 pesos. November, 9 times nanalo ng tig 225,000 pesos. Or excuse me, in fact, yung pinakalas, nanalo siya ng 450. So, December, 4 times nanalo ng tig 225,000. So, nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya
yung tigti 225,000 pesos na premyo. Okay? O August, tigti 225,000 naman, 9 times. So, this amounted to 8.3 million. Actually, 9 million to eh. Tama? 9 point something million. So, ano po yung probability na one person will hit many times in the period of 6 months with the same amount? Your Honor, yan po yung sinasabi kong lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors. And definitely when he goes to the branch, kasi 10,000 and below, kaya pa po yan ng outlet. 10,000 and above, up to 300,000 pesos, he has to go to the branch. Pag kayo pa, ang branch po normally, nasa Kapitolyo yan eh. So kung nasa malalayo kang lugar, ang logical po and practical way is to talk to your most likely suki muna, pakisabay na ito. In fact, we invited that yung sinasabi niyong tao for today at sabi niya hindi siya makakapunta. Nagpadala na lang po siya ng video. If you care to listen to her video, Yes. para po natin, meron po kaming video ng ano niya. Yes. And also, with With that, if I may add, kaya nandito yung BIR, bakit ang TIN number niya ay 0000? 6 months na siya nanalo, several times, multiple times, at 225,000 each time na siya manalo, na umabot na ng 9 point something million, and 0000 pa rin ang TIN number niya. Mamaya yung BIR will explain to us how did it happen. Comsec, gusto ko yung mga pangalan na binanggit ko. I want them to be here sa next hearing and to explain to us kung talagang agent sila. And then kung agent sila, then bakit kung sila ay nagka-claim on behalf of some people o suki nila, whatever, then why are not they paying taxes? Kasi dapat yan, nakalagay ang TIN number nila rito. Tama ba ako, BIR? Nakalagay po dapat yung TIN nila. Exactly. Pag 00, ibig sabihin po, hindi po sila naglagay ng TIN nila. So, binawasan sila ng tax ng PCSO, saan nire-remit yung tax na ibinawas? Kasi PCSO is obliged, Sa amin. di ba, na magbawas ng tax. Halimbawa na lang, okay, habang nag-usap sila, hindi naman lahat may TIN number. Anong proseso, BIR? Kunyari ako, ordinaryong mamamayan, o ordinaryong mamamayan naman talaga nanalo karamihan sa PCSO, at nanalo ako, say 225,000. Pupunta ako sa PCSO na wala akong TIN. Ano ang dapat proseso ng PCSO para makapagbayad ng tax ako na nanalo ng 225,000? Dapat po, pag-register po muna siya. Kasi po, magbabayad po siya ng tax, mag-withhold po si PCSO. Dapat po, make sure nila na registrado po muna yung individual. So, paano kung wala akong tax pagpunta ko sa PCSO? So, paano kung wala akong TIN pagdating ko sa PCSO at may hawak-hawak ko ng winning ticket worth 225,000? What is the procedure per BIR? Well, sa amin po, since mag-withhold siya, mag-file po siya ng form, kailangan may TIN po yun. Kung wala po, i-require po muna si taxpayer o yung nanalo, si winner po, na mag-register po kung wala pong TIN. Kaya nga, pero di ba there's such a thing na magbibigyan siya ng temporary TIN number? Wala pong... Kasi kung maghintay pa ng several days before mabigyan siya ng TIN sa kanya makiklaim yung kanyang price, dito papasok itong magkakaroon ng maraming tinatawag na fixer or rediscounter. Ang TIN naman po, Mr. Chair, 1 day lang po, mabilis lang po. 1 day. Yes po. Punta lang po sa district office, pila lang po. Tapos, depende po sa traffic po ng tao. Pero for example, sa Metro Manila po, within 20 minutes, nakakakuha na po agad ng TIN yung individual po. Pero, mamaya sa PCSO ang tanong ko, pero wala ba kayong tao sa PCSO na naka-standby doon para sa mga winners, turuan sila, i-guide sila, i-process yung kanilang TIN doon sa mga walang TIN, nang sa gayon, hindi na pupunta sa mga tinatawag ni Mr. Robles sa mga agents at para ibigay yung kanilang winning ticket? Wala po, Mr. Chair. Pero meron na po kaming ngayon online na madali na lang po mag-register po. Okay. Pero hindi tama itong nangyayari dito na lahat ng mga multiple winners
00 ang tin. So may discrepancy rito, may problema rito. As you can see it, Mr. Tibayan. Mr. Attorney Chair, yes po. Although may sinample test po kami, yung mga ibang 00 po, may in po sila nung verify po namin sa system. Pero merong iba na wala. Meron po talaga. Opo. Okay. Sige. Your Honor, if I may, Attorney Pachagi, sir, or AGM for the finance. Good morning, Mr. Chair. Yeah, already. Good morning. As regards the alleged absence of the TIN, Your Honor, we have actually the TIN supplied by the winners. And that's part of the certificate of creditable tax withhold at source submitted to the BIR. Mr. Arnel Casas, I have a copy Your here. Honor, Attorney Patiag, sir. Pachag, Larry Pachag. Pakipalitan na. Pakipalitan. And then pakilagay dito para makita kang pangalan para they will be identified properly. Diba? Siya po ay si Attorney Attorney Lauro Patiag, Your Paolo Honor. Patiag. Okay, ano po yung inyong position sa PCSO, sir? I'm the AGM for the management services sector, Your Honor. Very good. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, sa lista na meron kami, July 2023, 2,619 bettors ang nanalo. Number of bettors within numbers, 271. Ano po nangyari doon sa difference? Sila ba ay nakapagbayad ng tax? Yes, Tutuloy ko po, August 2023, 2,786 ang mga nanalo, 248 lamang ang may tin. September 2023, 2,603 ang nanalo, 225 lamang ang may tin. October, it goes on and on and on. So, ano nangyari doon sa mga walang tin? Were they given tin numbers and were they able to pay taxes sa BIR? Your Honor, I'm referring to the winner, particular winner mentioned as regards the winnings. Mamaya na po yung winner. Mamaya. Ito Pero lang muna yung- kasi sinasabi nyo, may mga tin numbers. Okay. Siguro hindi nilagay ng PCSO dito kasi kung nilagay ng PCSO yung tin number, respetuhin naman yun. Of course, we're not gonna mention it kasi we know na that's confidential. Okay? Pero since wala, nilagay 00, kaya nagtataka kami. O kung talaga may tin numbers yun, yung mga malalaki, yung mga multiple winners, nilagay nyo sana para hindi na kami magduda. Siyempre, we will never show it to you, yung tin number niya o nila, yung mga multiple winners. Now, sige po, sino gusto mag-answer? We have the division chief, Your Honor, that processes the winning claims of our lotto winners, and Okay. Miss Velan. Miss, anong pangalan? Ma'am, anong pangalan niyo po, ma'am? State your name and position. Felan Ramos po. Ma'am, pwede patanggal na para magkaintindihan tayo. Lahat naman tayo dito vaccinated na ano. Sige po. Felan Ramos po, Division Chief ng Prize Fund ng Accounting Department. Okay, ma'am. Okay, kwento sa amin yung proseso. Halimbawa, ako si Juan de la Cruz. May hawak-hawak ako na 225,000 winning ticket. Ano yung proseso? From start to finish, from A to Z. Bali sir, pag may claimant po na pumunta dun sa office namin, kino-compare lang po namin yung ticket. No, yung proseso, ma'am. Yung pagpasok niya ng gate ng PCSO, saan siya pupunta? Bali sa guard po para po magpirma ng ay mag-fill up po ng form yung Sa guard pa lang. Opo, claimant's form. Saan guard? Yung sa gate? Dun po sa may second floor na po. Sa second floor. Opo, sa division po namin. Pero pagpasok sa gate, sabihin niya, pupunta ako sa PCSO kasi meron ako winning ticket. Yes po. So, after the gate, sabihin sa kanya, sige, lahat ng mga pananalo, punta sa second floor. Yes. So, Juan de la Cruz will go to the second floor. And then, pag sa second floor, ano nangyari? Bali, mag-fill up po siya ng form sa claimant's form. Then after po nun, ibibigay po ng ibibigay ng guard dun sa staff po namin para i-validate po yung ticket. Okay. So pag once na may ticket po, ang kino-compare po namin is yung two valid IDs
plus yung ticket po na dala niya. So, ang ano po namin doon is kino-compare namin yung signature ng claimant doon sa likod plus yung ID na dala niya para po malaman namin na siya po talaga yung may-ari ng ticket. So what happens kung wala siya pong ID? Sir, pinapaprovide po namin siya ng ID. Hindi, kaya ma'am, hindi naman po lahat ng tao may ID. So paano kung pumunta siya, sabihin niya, wala akong ID, mahirap lang ako. Required po talaga, sir. So, Required. kailangan po talaga siya mag-produce ng 2 valid IDs. Okay, sige. So wala tayong problema dyan. So required ka, kailangan meron kang 2 valid IDs, government IDs to, ano? Yes po. And then, ipipresent mo yun sa PCSO, pagbabanggain ng PCSO, yung ID doon sa nakapirma sa ticket. Kung siya talaga yon. Okay, and then, Tapos, once na-verify po yun, pag once na-verify na po namin, i-validate na po namin yung ticket, may lalabas po dun sa machine namin na pay ticket siya. So pag once na na-validate na po namin, ipaprocess na po namin yung voucher. Regarding po dun sa TIN, may mga ibang claimants po kasi na wala po talaga silang TIN. exactly. So yun po yung ginagamit namin, sir, yung 00. Or may mga agents, may mga Okay, wait, stop right there. So meron po mga winners, kumpleto sila sa ID, verified nyo yung signature nila doon sa winning ticket na sila yon, and then nung ipoprocess nyo na, bago sila mabigyan ng voucher, wala siyang TIN. Yes po. So therefore, lalagyan nyo siya ng 000 Yes. TIN. So, paano nyo po mai-remit yung winnings niya, yung panalo niya, yung tax sa pagpanalo niya sa BIR when in fact you have a 00 TIN number? Opo. Bali yung, sir, yung nasa alpha list po namin, yun po yung mga nakalagay na 00 plus yung name po ng claimant. Come muna. BIR, are you listening? Nag-process sila ng winning ticket worth 225,000. Since walang TIN number, lalagyan nila ng 000. Babawasan nyo yun. Magkano Yeah. ibabawas nyo? 20% po. How much is 20% of 225? 45 po. 45,000. Yes po. Yun ang binawas nyo doon sa 2025. 45,000 na supposed to be sa BIR. So, paano ibabangga ng BIR yung 00 TIN number doon sa winning yung 40, magkano po ulit? 45,000. 45,000. Ibabangga sa tao na nasa, di ba? BIR, explain. Kami naman, Mr. Chair, since it's already a final tax, kumbaga nabayad na yung total amount of tax, wala nang ki-credit po. Kasi hindi po siya creditable na ibabangga namin sa income pa ni taxpayer. Kumbaga, yun na po yung total tax po na Kaya nga po sir, ano? So, yung 40,000 na binawas nila doon sa winner na walang TIN, na binigyan nila ng 00 TIN, magre-remit kayo sa BIR? So, paano ma-identify ng BIR kung sino yung nanalo na 00 ang TIN number? Saan nila ilalag yun? BIR, how can that happen? So, Juan de la Cruz, 40,000, 0000. Paano niyo po? well, technically, Mr. Chair, hindi namin exactly mababangga kung lalo na kung may multiple names na makakapangalan po. Kasi ang pinaka-identifier po talaga namin is yung TIN ng individual. So ano gagawin niyo po doon sa mga tao na pinawasan ng buwis daw ng BIR, ng PCSO, at isinabit sa inyo pangalan with 00 TIN? Ano pong ginagawa niyo? Nangyari na ho ba yan sa iyong experience? Does that happen? It never happen or it happens many times? And kung nangyayari po yun, ano yung ginagawa niyo doon kay Juan de la Cruz na 00 ang TIN at marami sila at nagbayad ng mga taxes? What do you do with them? Kung totoo yung sinasabi nila. Kami kasi, Mr. Chair, what we do is, may mga, Pero sa pasagutin mo, nangyayari ba yun? Yung sinasabi niya, consistent ba yun? Sinasabi niya? when, based sa records po, marami po talagang 000 nangyayari po. Sinasubmit sa inyo ng PCSO. Yes po, meaning blank po yung TIN na sinasubmit po sa amin. So what do you do with those winners na 000 ang TIN? So paano ibabangga yun sa pag
sa Well, hindi na tao po. na samantalang wala naman tin. Ang tin naman yung pinaka-identification, tax identification ng isang taxpayer. Opo. So, ano mangyari dun sa pera? Kung sabi, inaamin mo pala, meron. So, saan napupunta yung pera ng mga nagbabayad ng tax using the 00T number? Yung tax po, nare-remit po sa BAR. Nababayaran naman po sa BAR. Kaya nga po, pero kanino po ibinabangga, wala naman tin number. Di ba dapat yung ibinibigay na winnings, yung taxes, mga tax doon sa winnings, ibabangga yun sa tao na nanalo, na may tin na may tin number. Since wala itong tin number, kayo nang gagawa ng tin number doon sa 00? Hindi po. May mga instances, Mr. Chair, check po namin kung meron talagang tin. Kasi minsan po, napansin po namin, wala nga pong sinasubmit si PCSO, and then, nung dinouble check po namin, may tin naman pala yung individual. Okay, sige. Yung wala po talagang tin, nagsasabit ang PCSO ng walang tin Apo. na bayad na tax mula sa winning sa loto. Ano pong ginagawa nyo? Yun, Doon. Sir Chair, hindi namin ma-identify talaga kasi wala po talaga siyang tin. So ano ginagawa nyo po doon sa perang yon? Yung na-remit sa amin po, counted pa rin po as collection kasi may nanalo pa rin po and may tax pa rin pong dapat bayaran dun sa panalo. Counted as collection. Yes po, opo. Okay. Kasi, opo. So napupunta pa sa Kaban ng Bayan. Yes po, Mr. Chair. Okay ako dyan. Pero tulad sinasabi ko kanina, ang daming multiple winners na walang tin at base po sa record ng PCSO, libo-libo po ang mga nanalong bettors pero hindi po tumutugma, daan lamang po ang may tin numbers. Example, July 2023, 2,619 nanalo, 271 lang may tin. Yes, Mr. Chair. Actually, for those who are taxpayer po talaga, there is already a tin for the taxpayer. Meron po kasi talaga mga winners na hindi naman talaga sila yung may fixed income or may business. That's why wala pa silang tinatawag na tin. And in that case, they will not be able to claim the same deduction or withholding tax as a creditable for filing of their income tax return. Kaya po itong katulad po na isang winner natin na mayroong tin, so that winner can use that certificate of deduction as part of his documentation when he files the income tax return. Kino-consolidate po kasi ang income ng isang taxpayer and that this can be considered as part of his income but already deducted dito 20% final tax. Okay, Miss Felian Ramos, tama? Why don't we do this para hindi mo magkalituan? Lahat po ng mga nanalo, dapat pag nag-submit kayo ng tax na binawas nyo doon sa winning niya, may tin number na. Sabi ng BIR, less than a day lang daw. So, dapat from now on, huwag kayo mag-submit ng 0010 sa BIR. Kasi diyan magkakaroon ng pagdududa ang lahat eh. Hindi mo pwedeng tanggalin yung pagdududa ng mga tao na baka kayo-kayo lang mananalo dyan. Di ba? Kayo-kayo at kayo-kayo mga nag-claim. Hindi niyo maalis kasi katulad nito. July. Grabe naman to. Sobrang swerte niya. Isang tao lang to. So, ito ay claimant. Obviously, for me, kung susundan ko yung sinasabi nyo, this is a claimant. This is not a winner. Tama ba? Inaamin nyo na po sa akin. Hindi, gusto ko pag-amin. This is a claimant. So, claimant, ang definition nyo, not necessarily the winner. Ako na po nag-fill in the blanks kasi ayaw nyo direct sa akin. So, agent ito. On behalf of the winners, siya ang puntahan. So kumbaga, alam na ng mga winners na siguro may karatula sa bahay niya, kapag kayo nanalo sa loto ng 225, dito kayo pumunta sa akin at babayaran ko kayo on the spot, wala nang abala. O baka may website dyan tingnan sa internet, kung may ganon na nag-o-offer, meron ba? Okay. May I acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel, our Senate Minority Leader. Senator Coco, good morning po sa inyo. Thank you, Mr. Chairman. Habol na ako sa topic, Mr. Chairman, pero this is a very interesting topic.
That is an earth-shaking discovery, Mr. Chairman. So we have to pursue this subject matter. Thank you. So tulad nitong si person B, okay, ang dami niyang panalo. So kung susundin po, Senator Coco, yung sinasabi ng PCSO dito, na claimant ito, so in short, agent, pwede rin pixel, okay, AMLAC, nandito yung AMLAC, may AMLAC tayo rito, ano? Okay. Or pwede rin ito ay taong nagmamoney launder. Diba? Or maybe, ito po ay si person B ay nakaabang sa PCSO na Ma'am Pelian Ramos, di ba meron kayong kwarto muna na kung saan nilalagay niyo muna yung mga winners doon? Sama-sama sila muna mag-antay, waiting room? Yes po, sir. Okay. So baka itong taong ito, take a note, Ms. Pelian Ramos. Can you please raise your right hand and repeat after me? I I, state your name. Fel Anacela D. Ramos, Swear to tell the whole truth swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this nothing but committee. the truth In this committee. in this committee. Okay, thank you. Okay, thank you, Ms. Pelian Ramos. So, are you saying na kung yung sinasabi ka ni Mr. Robles na agent, sige, for the sake of argument, agent nga siguro yon. So, may tao doon sa PCSO siguro na nakaabang na parang sa LTO ba? Hoy, may panalo ka dyan. Kaysa naman matatagalan ka rito, mag-antay ka ng siyam-siyam. On the spot, mabayaran ko na lang yan. That is a possibility? No, paki-answer lang. Is that a possibility? Yes or no? Lagyan mo yung mikropono. Sa part po ng PCSO. No, basta sabi mo, is that a possibility na merong, kung going with what Mr. Robles said, na this might be an agent, meaning, hindi siya mismo yung winner, o hindi siya mismo ang bumili ng ticket, para maging specific tayo. So, this person, kasi multiple in a month every month, multiple. So, at same price, mind you, same price. Sana man lang kung magkaiba-iba. So, dapat ang tawag ko dito si 225,000 man. Ito na dapat ang middle name niya. Ano bang game pala itong 225,000? Anong game ito? 3D, Your Honor. 3D. 3D. So, na-hit niya palagi yung 3 digit. Well, as far as that... So, ibig sabihin, that- siya ay pang 3D lamang na agent. Pag may manalo ng 4D dyan, walang pakialam sa'yo, baka ibang naka-assign dyan. Well, for that particular situation, Your Honor, the winner is the agent. The game that is very popular in that area in Mindanao is 3-digit. So, is this person B, is from Mindanao? If you are referring to the person you have mentioned earlier, Mr. Chair, the 225,000 is the one. No, this person B. Siyempre, nagbigay ko ng mapangalan, pero nirumble-rumble ko. Pero, yes, po. That's So, you know what I'm talking about. You know who am I talking about, right? So, this person na nasa screen ngayon na multiple winners ng 225,000, except, of course, nung November, yung last day ng November, I don't know what day was that. 9 times siya tumama, 450,000. Ano ito 450,000, by the way? Anong game ito? Pinanalo na niya. That's 3D. 3D also, Mr. Chair. But dalawa po yan, kaya nga naging 450. Dalawa. Opo. So, pumunta siya sa PCSO, hawak-hawak niya dalawang ticket. Hello, PCSO, naisaan ko na naman kayo. Meron akong pinanalunan dalawang 3D. So, ibig sabihin, sa one particular bola, ilan lang pwede manalo ng 225? Isa lang, di ba? Tama? O pwede manalo multiple winner. Yeah, multiple winners. Pwede sa isang game. Each will get 225. Yes. So, itong taong ito, pumunta, noong last part ng November, may hawak-hawak na dalawang ticket. Yes. That's correct, Your Honor. Okay. So going back to sa question ko,
Teka muna, 3D Lotto, first prize is 4,500 for every 10 peso bet. Hmm. Teka muna, o nga naman, paano ba sa 225,000? Ikaw naman, sir. The bet is Into- 500, Your Honor. Huh? The bet is 500 pesos. 500. So alam niya na mananalo siya ng 2025 para mag-invest siya ng 500 pesos. Teka muna. Dali. Yes, Your Okay, Honor. 3D Lotto, first prize is 4,500 for every 10 peso bet. So ngayon, para ma-reach itong 225,000, mag-bet siya ng 500 pesos for a certain number. So parang alam na niya na mananalo siya. Kaya siya nag-invest ng 500 pesos. At 8 times. Parang, di ba? In August. July. August, 9 times. Siya pa rin. September, siya pa rin. Your Honor. Not once. Meron pa. Alam mo, si A, mamaya pakita natin si A. Marami sila eh. Meron si A, si B, si C. Puro multiple winners to. Mamaya papakita sa screen. Si D. Hindi, si B lang yan. Si D. Marami sila eh. Si E. A, B, C, D, E. A, B, 5 multiple winners. Your Honor. May we request that the No, all these people, sandali, bago mo sagutin. All these people, tumaya ng 500 pesos. At lahat sila nananalo ng 225. So parang alam na nila, tataya tayo ng 500 pesos, wag 10 kasi pareha yan. 500 para 225 tayo. O tulad nitong si A. O 126,000 ang pinanalo niya noong July. Tapos 69,000, 64,000, 32,000, 4 times. August 2 times, September 2 times, October 2 times, November 2 times, December 2 times. So, are you saying agent pa rin to? That's correct, Your Honor. In this regard, may we request the branch manager of the concerned branch that handles the claims of this particular person, Mr. Misael Hamak, Agusan del Norte Branch Office, Your Honor. Okay. Si person A, anong game po ito? Go ahead, Mr. Senator Coco. Yes, si person B kanina na-establish natin na 3D Lotto ang nilaro. Ito si person A naman na naka-flash sa screen. Ano naman ang laro nito? For that person A, Your Honor, he bet on 658 and 655. That's why the winning ticket is 14,600 and 100,000 pesos respectively. So hindi jackpot yan kung 658. It's not a jackpot. It's not a jackpot. Oh, Wala so, po kaming dalawang beses na numbers nanalo. lang. I think the person A got po. maybe 3 to 4 numbers That's correct. or 5 numbers. Five Siguro, numbers. 5 numbers. Okay. So, and person A is the actual winner who does not hit the jackpot but the lesser prices? Or ano din siya? Or Agent. Your Honor. agent? Lotto agent, Siyempre yung mga, ito bang agent na ito, announced ba yan? Alam ba ng lahat na nagbibet sa Lotto na, uy, may agent na taga-kolekta para sa atin? Wala yata ako na i-encounter na gano'n. Tsaka pagkatapos ay si person A, siya ang willing na siya ang declared claimant and then the taxes are applicable to that, to person A. Yes, that's So that it's the tin of person A, he is the recorded taxpayer. yes, that's correct. It Okay. happened. Your Honor. And then when he gives the prize to the actual winner, magkano? That we do not know already, Your Honor, because that's the practice, Your Honor, in the provinces. Because actual winners would not mind to go to the branch office because it's malayo po ito, lalo sa head office natin. So the practice really is for the winners to approach their suki na lotto agent, and the lotto agent will accommodate for fear, of course, losing that suki. So yung kanina nating person B is a lotto agent. Yes, that's correct. Person A, is he or she a lotto agent? Lotto teller. In this case, lotto teller po ito pangalawa, Your Honor. Lotto teller. So, teka muna. Saan na tayo? Okay, baka sige, Dependent kasi ako dun sa... Okay. Sige ba, Chairman. Wala bang lotto office sa region
na pwedeng punta na they don't have to come to Manila para i-claim yung kanilang ticket na more than 10,000? Meron po tayong tinatawag na branch office sa bawat bayan, bawat probinsya. But the reality is that meron po tayong mga lotto agents sa mga far-flung areas. So for practical reason, ang lotto agents po natin is weekly nagpupunta sa branch office to submit their weekly report. No. What I'm saying is, so merong office sa lahat ng mga probinsya, ang Meron po. PCSO at yung mga syudad. Halos lahat po meron. Okay. So pwedeng pumunta doon yung mga nanalo. Yes, that's correct. So what you're saying to us here now is mas prefer yung mga nanalo, pupunta sila sa mga tinatawag na agent. Yes, yun nga po, for practical reason, may mga instances po sa ganyan na nakikiklaim sila, nagpapadala po sila ng winning ticket because they trusted the loyal bettors or customers ng ating mga lotto. So ibig sabihin, identified na sa Identified isang na po. lugar. Kunyari si Mario, itong agent na ito mapagkakatiwalaan. So lahat ng mga nanalo, putok na putok ang pangalan niya, imbis na pumunta sa opisina ng PCSO sa probinsya nila o sa syudad kung sa may PCSO, pupunta lang kay agent. That's correct. Pinagkakatiwala. Yun po. At si agent nang magpo-process nito sa PCSO. Okay? Tama po, Mr. Chair. At gamit-gamit yung kanyang TIN number. Opo, tama. So lalabas na siya ay nagbayad ng tax. Pero in some cases, walang TIN number eh. Mismo inaamin ng BIR eh. Malaman po ito yung mga karaniwan, yung mga talagang winner. I mean, the single winner for a particular bet lang. Hindi ito yung mga typical na agents natin o kaya lotto operator. Mr. Attorney Tibayan, na tingnan nyo na po, naibigyan na naman natin sa inyo yung listahan ng mga multiple winners. Meron ho ba silang lahat na TIN number? A, B, C, D, E? 5 of them who are multiple winners. May mga TIN numbers na ba sila? May TIN numbers ba sila? Wala pa po kami nakuha actual names po, Mr. Chair. Okay. Pero pwede po namin i-verify kung mapigay po sa amin now. Okay. So, gusto ko po, tingnan nyo itong si A, B, C, D, E, especially si B. Yan. Committee number yan. Kung yan ba talaga ay nagbabayad ng tax sa BIR sa mga pinanalo niya. Okay. Right. Pwede po mahingi, Mr. Chair, yung names. We'll submit it to you Okay ba? Sige po. mamaya pagkatapos. Senator Coco, may tanong ka. Mr. Chairman, so itong si person B na naka-flash ngayon dyan yung mga winnings niya, tinawag natin si Mr. Hamak. So, branch manager of the area in Mindanao. Si person B is a lotto agent within your jurisdiction. Ganun po ba yan? Ganun yun. Kaya that's why tinawag ka. Tama. Apo. Place him under oath, Mr. Chairman. Mr. Can you please stand up? Mr. Hamak. Can you raise your right hand? I, please mention your name. Swear to tell the whole truth and nothing but truth in this committee. Thank you. Hindi, yan yung, wala mo na akong tanong sa iyo, Mr. Hamak. Ano pa? So, si person A naman, yung flinash natin kanina, na mga hindi naman 3D but various lotto games yun, but short of jackpot. So, definitely, yung mga winnings na yan is also concentrated in an area kasi lotto teller ito, supposed to be. So, tama po to, AGM, Katyag, yun po. Si person A. Yung mga winnings na yan, parang dito rin na na-determine natin yung kay person B na sa may Agusan area siya, ito rin, ma-determine din natin anong area ito. Yes, Your Honor, Opo. agent po siya sa NCR. Teller, sabi nyo, teller. Sabi mo kanina, teller. teller. Oh. Okay, so, kasi ang Lotto branch or outlet is authorized to pay immediately how much? Up to how much? Yeah, sige, si Mr. Hamak. Alam mo Permission yun. to speak, sir. Up to 300,000 po. Sa branch po. Branch. The branch is the PCSO office, the branch. Yes, But how about the PCSO, the Lotto outlet?
Pwede rin kasing mag-claim yata doon sa outlet. Yes, sir. Magkano? Half Below 10,000 po. Below Meron 10,000. silang cash. Okay, so sa branch. Okay, you have a branch. Yeah, where's your branch in Agusan del Norte? Saan yan? Butuan. Nasa City Hall po, sa Butuan, sir. Saan nasa Butuan, oh. Okay, so ang gusto niyong palabasin, yung nanalo ng 225,000, he or she would rather, the real winner, he or she would rather entrust the ticket to the Lotto operator, who you call Lotto agent. Ano bang tawag na sa Lotto Lotto agent po. Lotto agent, no, yung may-ari nung tinatayaan. Yes po. So yung winner ng 225,000 in your area would rather trust the Lotto agent with the ticket to claim the prize for the person. Mahirap papuntahan yung opisina nyo just for the winner to get it personally. Actually po, Senator, if I may, the main means of transportation po sa Butuan City is tricycle po. No, may mga maliliit lang na jeepney. At saka yung Lotto outlet niya po is located po around 15 kilometers po malayo. So hindi po ganun ka-accessible. So ibig sabihin, si person B, lahat ng mga, pakilagay si person B, lahat ng mga nanalo sa 3D puro sa Butuan? Yes. Walang nanalo sa ibang lugar? Kasi binigay sa amin ng PCSO, puro person B. Hindi po namin Si person B saan nakatira to? sa Butuan City po. Okay. So ibig sabihin, napakaswerte naman ang Butuan. Mukhang palaging 500,000 ang taya, 500 pesos versus 10 pesos. Nag-guess nyo po? Kasi 200, para makuha niya yung 225 winning, yung July, alam mo, yung first winner, he or she has to bet 500 pesos. So, ibig sabihin, dyan sa Butuan, lahat ng mga tao dyan, sa 3-digit game, ang binibet is 500 pesos. Ang lakas pala tumaya ng mga taga-Butuan. Kaya tinatama nilang 225 every time. So that's why I need that person here sa next hearing, Mr. Chair. Whoever this person is, paki-explain sa amin kung sino-sino yung mga tao na binibilhan niya para, diretso na tayo, ng mga winning tickets na ang tinataya ay 500 pesos kaya tumama ng 225. Is this one person or many persons? At pala kung gano'n, itong mga taong ito, sobrang pagkasugarol. Kasi 10 pesos lang dapat ang bet mo sa isang ticket. Parang sigurado na silang lahat na sila'y mananalo. That's why they have to bet 500 pesos. Kasi kung ako, ba't ako magbebet ng 500? Hindi nga ako sigurado. Tsambahan yan, kahit na 3-digit. So baka nabigyan siya ng tip. Walang iniwan niya sa wedding. Pag nabibigyan ng tip, tataya ng winning number, nananalo. May tip ba ito si person B? O mga kliyente niya? Go ahead. Go ahead po. May I answer, Mr. Chair? Yes, sir. Actually, sa Mindanao po, ako, proud Mindanaoan din ako. Marami po talagang Ako rin po, taga sugarol. Mindanao din po Yes, ako. taga Sugarol. Even though at that time of Hayalay pa po. No? Malalakas po talaga. May mga tao po talaga, lalo na may mga, maski na may mga business, nagtataya ng laki-laki. Now, yung sinasabi niyo po, So sandali lang, sir. sir, So you mean to say, puro Mindanao lang, taga Mindanao lang, ang nananalo ng 225,000 at 500 pesos ang bet nila each ticket. Wala sa Luzon, wala sa Visayas. Kasi puro Mindanao lang nakita ko eh. Wala ko nakikita nabibase sa ko lang, ibang sir, sa area ko po, yung sa betting Kaya public. paki-explain, PCSO, bakit Mindanao lang, ano po yung sa inyo, Agusan? Bakit Butuan. sa Butuan lamang, ang merong multiple winners or nagbebet ng 500,000 ay 500 pesos at nanalo ng 225,000 each time. Bakit wala sa ibang lugar? Bakit wala po sa Visayas? Wala sa Cebu, wala sa Pangasinan o sa Quezon, sa Yung iba, Sorsogon? sir, Mr. Chair,
Yung mga games po namin, sir, may mga games po na halos yun yung malakas at saka patok talaga sa isang lugar. In Mindanao, malakas talaga yung 3D. Okay. At saka meron pa ngang dati na 2D, yung last 2 ng sa illegal, yung last 2 ng 3D natin. Yun po pinakamalakas. Particular, okay. Yes, sir. Malakas po yung 3D. Okay. Accepted. Understood. Pero, kung saan man lugar itong si person B, napakaswerte naman ng mga tao doon sa lugar niya na palagi na is this one person, ito na lang 225. Kung halimbawa siya agent, one person nagpapalit sa kanya palagi o these are multiple people na tigpa 500 pag nagbet. Sabi mo nga sa Mindanao, malakas magbet yung mga tao. Okay, kung yun talaga paniniwala mo, sabihin natin, sugarol mga taga Mindanao, galing sa iyo yun. Dahil malakas magbet. Kasi dapat, normally, pag yung hindi malakas magbet, 10 pesos lang. Yes, sir. Nagbebet ng 500. So, are these multiple people? Upon interview po sa agent ako, yes po, hindi lang po isa. Pero paminsan, ayun po ang sabi niya. Kasi siya yung nag-claim So, ang hawak niya? An area? sa Butuan City po. Okay. So, ibig sabihin, lahat ng mga suki niya, malalakas magbet. Hindi po lahat, sir. May mga malalakas lang Kaya malakas nga yung Meron. magbet. 500 nga. Meron, sir. Hindi na dinidisregard ng 10 pesos. Wala yan. Maliit lang panalo ko dyan. Maliit. Sinasagad, 500. Yes po. Bakit 500 ang binibet niya? Kasi po, yung 500, yun yung pinaka-convenient na taya per combination, sir. Yun yung pinaka-convenient na taya na makaka-claim ka below 300,000. 225,000 po yung panalo ng 500. Pwede namang 550, 600, pero hindi po siya convenient sa currency natin. Medyo brutal po. So 500 is the most convenient na kapag panalo ka na, hindi ka na pupunta ng Manila. Kasi pag mag 1,000 ka na, that's already 450,000. Sa nakita nyo, may isa po dyan na claim niya po sa Manila. Yun pong 450,000. Kasi magpa-fly pa siya. Okay. So, ibig sabihin, pag 225,000, hindi niya kailangan pumunta ng Manila. Pero may option din siya na pumunta ng Manila kung gusto niya. Pwede rin po, sir. Tama? Tama po. Okay. It doesn't matter whether pupunta sa Manila o hindi. 225,000 o above 10,000, may option siya pumunta sa Manila kung gusto niya o pumunta sa district office kung gusto niya. Yes po. Oh. Ang expenses po, sir, na pupunta ng Manila, sir, malayo po yung Butuan. Pero kung Sir. 225,000, pwede mo pumunta sa opisina sa Butuan, sa district office ng PCSO. Tama? Para mag-claim? O kailangan pumunta pa ng Manila? Sa branch office lang po yun. O, Yung pwede, sabi di ko ba? kanina. O. Pwede pumunta. Yung 225,000 na sinabi ko po, yun yung claim niya lahat sa branch office po. Kaya, So, mas convenient po eh. Oo. so, go ahead. So person B, meron siyang 450. Ano nangyari dito? Ang winning ticket ay 1,000 ang tinaya. Ganun pa ba? Kasi ang winning ticket 500 ang tinaya, 225,000. Ang story ninyo, si winner bibigay ngayon kay Lotto agent, si Lotto agent i-claim na niya sa branch, kaya sa reflected sa branch si Lotto agent ang winner. Ganun yun eh. Sa 450, ano po nangyari rito? Kasi parehong person B ito eh. So what happened? 1,000 po yung taya. 1,000 ang ticket. Okay. So, Mr. Chairman, ganun na nangyari. May nagbet na ng 1,000 sa area na yon, nanalo siya ulit sa 3D Lotto and then ulit, sinabi niya kay Lotto agent, paki-claim ito. Si Lotto agent ay hindi pumunta na sa branch office sa Manila na pumunta kasi lampas na sa limit. Tama? Tama po. Tama. So si Lotto agent ay pumunta na sa Manila, siya na ang nag-claim sa papers, siya pa rin ang winner kasi siya ang nag-claim. Ganun po ang nangyari rito. Ganun. So, tumaya ng 1,000 pesos sa 3D. Ngayon itong 3D, hindi ba to Mr. Chairman, when I say Mr. Chairman Juni Kuwan, hindi ba ito designed actually to cater to the small bettors? Ito yung mga 3D na supposed to be paano ba yung wetting noon? Ano ba yung wetting? Two numbers lamang wetting?
Two numbers? Two numbers lang. So, parang ito, three numbers. Parang I thought this was to cater for those small bettors na mga 10 pesos, 20 pesos lang ang kaya, na gusto nilang may chance manalo. Ito, you're telling us that mini-wager now is more than minimum wage. Sino, tinatayanan nila is more than the minimum wage sa area. Tama ba, Mr. Amak, anong minimum wage nato sa Caraga? Oh, siguro ganun, more or less 500 siguro ngayon with the increase na. Oh, katakot-takot na naawa yun. 500 pesos ang minimum wage natin and they're betting their minimum wage dito. They're supposed to be the small bettors itong 3D game. Oh. So, ganyan na nangyayari. So, ang next question ko pa nga, Mr. Chairman, after telegraph ko lang, but no need for an answer. Acknowledge ko lang muna si Senator Bato. Senator Bato de la Rosa. Okay, go ahead. No need for an answer, but tatanungin ko sa susunod, kumikita ba tong 3D games natin? Kasi yung ang tama. This is just one area, Mr. Chairman. Isang agent lang ito. Isang outlet lang bali ito. Isang outlet lang yan. Siguro in the future, sasabihin tatanong na natin sa PCSO, which of your games, kasi kaya nyo naman i-segregate yan eh. Ano yung taya sa game, ano yung payout ninyo, which of your games are making money and which are not making money. Okay, so maybe in some future time, if follow up ko po yung tanong na yun. But please, gather the data necessary for the answer. Yes, Mr. Chairman. Yes, anyway, si person B, Senator Coco, papuntahin natin sa next hearing para tanungin natin siya at lahat ng mga nandun, A, B, C, D, E, kakausapin natin, magpaliwanag sa atin yung proseso ng kanilang claim at paano, bakit sila nilalapitan and all. Senator Bato, meron po kayong opening statement? Wala, Mr. Chairman. Just would like to hear the hearings. I would like to hear the hearings. Baka masyado ng seryoso yung balitaktakan dito. Okay. Pumunta ako dito, baka may chance rin kung manalo ng loto. Matagal ako tumataya talaga ng loto. Hindi ka pa nanalo? Halos, nanalo ako ng 5 digits, well? Yes. Magkano? Malaki-laki rin ha. Gusto mo manalo ng 2025? Pumunta ka ng Butuan, tumaya ka ng 500 pesos, malaking chance mo. Butuan lahat yan. Kontakin mo si person B, paturo ka sa kanya kung paano manalo ng 2025. Kayang-kaya niya. Kita mo naman, multiple 8 times July, 9 times. Galing mo niya. Di ba? Thank you, Mr. Chairman. Okay. Baka naman magaling na sa combination o baka marunong na siya mag-anticipate. Okay itong 3D nito. Di ba? Kumbaga, meron siyang regla. Nireglahan niya siguro yun. Kaya nanalo siya. Now, sa tax says on lotto winnings, noong January 16, 2024, may nanalo po Lucky Pick System 12. January 16 po ito. Ang dapat amount na cheque na nakuha niya base sa tax code natin, which is 20%, dapat ay 514,195,854.08. Pero sa halip, ang cheque na natanggap lamang niya ay 512,523,854.8. So meron pong kulang na 1.6 million. Bakit po may kulang sa cheque niya? Sir, dun sa System 12 po, ay yung amount po kasi ng jackpot, dun sa System 12, may iba pa po siyang winnings. So, yun po yung 1.6. Parang 800,000 po yata. Kasi pag System 12... So, ilang cheque natanggap niya? Isa lang po. Kaya nga, kung isa lang na ticket na natanggap niya, regardless, ang panalo niya is 504, ang panalo niya is 640. Yun ang jackpot eh. 640 million at System 12 na panalo na niya is supposed to be 640 million. Kasi yun ang pot eh, di ba? Yun ang jackpot eh. Tama? Now, sa 640 million plus butal, i-deduct mo yung 20% para sa BIR,
dapat ang checking na tanggap niya 514 million. Pero sa halip, ang ticket, ang checking na tanggap niya was 512. So merong kulang na 1.6. Kanina punta yung 1.6 kay Eddie. Ay, mali pala. Sorry. Hindi masyado explain ko. Okay. Dapat, halika rito. 512. Dapat na natanggap niya. Pero ang Okay. Okay. Kinorek nila yung kanilang information na nilagay dito. 512 million lamang ang natanggap niya. Na dapat ay 514. So ibig sabihin may 1.6 million pesos na hindi niya natanggap. Tama. O ba't ito pa? Kinorek kung tama yung sinabi ko. Ang check yung 500. Check it. Anong proof muna? Bakit yung sinabing iba? Okay. Paki-explain lang po. Mr. Chair. Bali ang System 12 po kasi yung yung taya niya. So aside from jackpot po, may iba pa po siyang combinations na pinanalunan. Kasi maring nanalo siya ng five numbers. Tapos po, Para tinaman pa niya yung 4. 3. Kasi nga 12 Yes ang po. combination niya. So that explains it na ang natanggap lamang niya ay Mas malaki. So may sumobra po yung ibinigay nila. okay. So ang explanation niyo po kung bakit sobra dahil meron pang ibang mga numero May tinamaan ibang niya. combinations pa po Combinations. siyang pinanalunan. Kasi nga pag System 12, 12 po. Ibig sabihin, pwedeng rambu-rambulin, tinamaan niya doon, ilang numbers yun. Yes po. Bali, Tinamaan niya 6, yung ano, yung, bali 6 numbers, 5 numbers, 4. hindi, kaya nga, tinamaan niya yung jackpot. Yes po. Okay. Since meron siyang tinamaan din na 5, 5 numbers. sa 5 numbers combination doon, na 4 numbers, kaya tumaas ang panalo niya. Okay. Okay. Okay na ako dyan. Now, ayon sa Commission on Audit, merong kulang-kulang 1 bilyong piso ang mga unclaimed prices. Saan po napunta yun? Ano pong ginagawa niyo sa mga unclaimed prices? Mr. Chair. Go ahead po. Yes, Mr. Chair, under the charter po kasi namin, the winners have 1 year from the date of draw to claim their prizes. So automatically under the charter, it is forfeited. Those prizes are forfeited in favor of the charity fund. Okay. Mr. Chair. Kaya nga. So can I get a record of those monies na unclaimed na nilagay sa prize fund at anong nangyari doon? Paano nagastos yun sa prize fund? Yung amount na yun. Kasi ayon sa isinabit ng data ng PCSO, there are may total amount na 451 million pesos, 299,155 of unclaimed prices from January 1 to December 1, 2023. Ang laki. Ano ito yung mga prices na ito? Bakit di na-claim? We will submit the list, Mr. Chair, if you will. Kaya po, allow us. ano ito mga ticket nito? Bakit di sila nakiklaim? Anong reason? But most of these unclaimed prices, Mr. Chair, are low-tier prices. I'm sorry? Low-tier, yung minor prices po yan, Mr. Chair. Because ang habit po kasi ng ating mga bettors, pag hindi nakita yung kanilang winning numbers dun sa bet numbers nila
hindi na nila tinitingnan yung minor prices. Okay. Pero gusto ko pong makita yung paper trail kung paano po napasok sa prize fund ito mga winning unclaimed tickets. Charity fund po. Kaya nga, paano po na charity fund? Yung pag-transfer. Yes. Na talaga na-transfer ito. So, meron kayong record na yan. We will submit, Mr. Chair. At kung paano nagastos yung prize fund na yon. Yes, Mr. Chair. Tama. Okay. Now, mabalik tayo ulit dito sa multiple winnings. Ano po? Gusto ko rin po ang listahan ng mga 3D winners, multiple winners. Kasi wala kayong isnabit sa amin sa iba't ibang lugar. Kasi lumilitaw, parang butuan lang palagi ang nananalo. Tama? We will submit, Mr. Chair. Okay. Go ahead. Mr. Chairman, Senator also, nabanggit nyo kasi yung unclaimed So may unclaimed prices. Over the years yun. Over the years may amount na binanggit ni Chairman, 400, magkano po yun, AGM? Over the years, magkano na yung unclaimed natin? Prices. Over the years, billions na po. Billions, tama? Okay, billions. Basta 1 year ang 1 year allowance to claim. Okay. Ito bang unclaimed prices ay ginamit ninyo for the augmentation of the jackpots? Ito rin bang amount na to ginamit ninyo for the augmentation of the jackpot, especially nung yung last Christmas ninyo na 1.7 billion yata yung inaugment ninyo sa jackpot? Ginamit nyo ba yung unclaimed prices? Nagpupunta po sa charity fund kaagad yan po. Yeah. So you did not use the charity fund for that? No. What fund did you use to augment the jackpot prices? The prize fund. Where does the prize fund come from? Ang prize fund po kasi yan, Mr. Chair, meron tayo mga situation na hindi talaga, the winnings combinations are not within the prize fund generated is higher than the actual payouts or prizes payouts. So that the bets, yes, the bets are higher. Okay, for a certain game, umabot siya sa malaking jackpot, but it's ang bets niya generated lampas doon sa jackpot kahit malaki na, lampas kasi over a number of draws yun di ba? That's correct. So yung excess na yon, they do not go to the charity fund, they go to a prize fund. Yes, yes, Mr. Chair. Anong uses ni prize fund? The prize fund actually, Mr. Chair, is intended niya yung mga situation like if there is a need to, for example, to come up with a new game, it's possible that can be done, or to enhance the prizes. Different po So kasi si charity fund, dependent lang siya talaga sa unclaimed prizes? Sa repeated unclaimed Yes, so prizes. doon lang. Doon lang, never sa excess bets. Separate nga sa Mr. Chair yun I know. Separate po. Kaya nga. Oh. So, ang charity fund, na yun yung magandang gawa, di ba? Yun yung magandang gawa. Yun kayo nag-i-exist actually. Philippine Charity Sweepstakes Office ang charity fund natin na itinutulong natin sa mga nangangailangan, ito ay talagang nanggagaling lamang sa forfeited prices. And for those sales, the sales po, under the charter natin, we have 30% of the total sales. Okay. It goes to the charity fund. Okay. Ito po yung main. Okay. Supplement lang po yung profited. Okay, so yun yung main. Okay, so yung prize fund pala ninyo, excess bets na yun, less 30%. Tama ba? Yes, taxable po yan. Na yung 30%, sabi mo po, yes, sa charity fund 30%. Tama ba? Yeah. Total bets, certain game, certain draw. Okay, para klaro there's a draw for a certain game, a certain date. May draw sa date. Yes, Mr. Chair. Total bets generated nung draw na yon, 30% nun pupunta sa charity fund.
Is that correct? Yes, that's correct. After deducting the 2% After deducting. printing cost, Mr. Okay, Chair. after deducting printing cost, Yes. So, yun lang yung dinededuct, ang 30% charity fund. yes, that's correct. Kaya nga pwede nyo nga masabi sa mga mananaya na talagang portion ng taya mo pupunta sa charity fund. Tama? That's correct, Mr. Tama. Chair. Just maintain that. Kasi isa yun sa mga justification na iniisip ng mga mananaya eh. Na at least makakatulong kami. Tama? Yeah, that's correct, Oh. Mr. Chair. So may direct pala 30% after deducting the 2%. Okay. Has there ever been a a jackpot prize na forfeited? Marami pong instances. Hindi, malaki. Yung jackpot talaga. Jackpot po. Jackpot talaga in the 6 digit in the 6 In the jackpot slash, games, ano. 642, 645. 642 to 658. Has there ever been a grand jackpot Several prize instances. forfeited? Yes, Mr. Chair. Meron din pala. Meron na po. Nagpo-forfeit. Ibig sabihin ang claim. Sige po. Hindi po nakapag-claim. Millions ito. The millions. Yeah, meron pong 100 millions eh. Ano? Based on, for the past several years, may mga ganyan po instances. Hindi, Na hindi nakapag-claim ang jackpot. bakit hindi po kayo nag-advertise? Ba't niyo po sinasabi sa public? I understand. We did advertise, Mr. Chair. No, di ba pag nagdo-draw kayo sa PCSO Channel 4, dapat sinasabi, no, Sinasabi po, Mr. Chair. nasasabi yun? Ewan ko, baka hindi ko na lang napapanood. Mr. Chairman, what's the biggest jackpot prize na hindi claim? Forfeited. Kumuntas siya sa charity fund. Tama? So ang donor That's mo, correct. ang donor mo doon yung nanalo actually. Oh, 60. Yeah, What is the biggest in your memory? Wala po exact figure, pero more than 100 million, Mr. Chair. One draw, one jackpot winner, more than 100 million. Na, Pero next time, dapat palagi nyo ina-announce to para mabigyan ng pagkakataon yung winner na, uy, mukhang ilalagay nyo number. Siyempre, pag, di ba, nag-block time kayo doon sa, sa Pero po, Channel 4, ilalagay nyo yung winning numbers. ina-announce po namin, Mr. Chair, that yung pong 1 year, they have 1 year to claim the jackpot. I know, ina-announce nyo po, sir. Ang ibig ko sabihin, bago mag-expire, kunyari merong 1 month na lang o 2 months na lang natitira, i-announce po nung anchored, yung nag-announce sa pagbobola nung PCSO Lotto Draw. Ina-announce niya, tapos ilalagay yung numero. Ito po yung mga numerong lumabas, tapos ilalagay kung anong date. Ngayon, you only have 2 months to claim this. Kung hindi, sayang. Para kakalat yun. Yes. Ngayon, sasabihin ng tao, alaga ko yan ah. Mukhang yan na atang ticket ko, nakalimutan ko, hanapin niya. Ibig sabihin, Yes, that's a good suggestion, Mr. Chair. Gawin niyo po. Will do po. okay. Observation na maraming mga lotto bettors. Nung nagkaroon ng e-lotto, parang marami nang nananalo. Palagi tinatamaan ng jackpot almost every day versus nung wala pang e-lotto, ang tagal tamaan yung jackpot. Now, ang duda ng mga tao, baka yun na nga yung sinasabi ko na mamanipula yung winning numbers sa electronic lotto.